Hello guys, good morning sa inyong lahat. Coach Carl here. So ngayon, i-update ko po kayo dun sa isa nating EA, which is yung ating PIPS engineer, yung performance niya last year. So titignan natin yung run niya from September to December 2025. Hindi din natin ito pinost, niran lang natin siya ng tuloy-tuloy. And titignan natin yung naging performance niya dun sa period na yon. Naging maganda ba? Okay ba yung performance niya? At the same time, ano ba yung mga natutunan natin sa kanya? Sobrang napakahalaga at napaka-importante na yes, we have a solid system pero hindi naman nangangahulugan nun 100% yun at yun na yun talaga. Kailangan niya pa rin talaga ng guide, ng updates, at the same time, ma-observe natin sa kanya kung saan ba talaga siya nag-work. Maybe, yes, kampante na tayo na okay na siya, i-run na natin siya ng tuloy-tuloy sa ganitong setup. Pero, meron pa pala siyang potential na itataas pa. Pwede pa natin siyang i-adjust up until ma-reach niya talaga yung pinaka magandang sistema niya. Pero, lagi rin nating tatandaan, we need also to consider what if hindi talaga siya maging successful the next season, the next uh, trade set up niya at sa mga susunod pa niya mga trades. Kaya sobra't napakahalaga at napaka-importante talaga na tinitignan natin yung market condition kasi mas hindi ko masasabi or magagaranti na yung naging performance niya in the past, yun pa rin yung maging performance niya in the future. Kasi sobrang napaka-dynamic ng market, hindi talaga natin masisigurado na yun at yun pa rin yung mangyayari. Kasi unexpectedly, kung makikita nyo naman from the recent move ng gold, especially itong Pips Engineer kasi natin, iniraran natin siya sa gold. Sobrang laki ng pagtaas ni gold and bigla naman siyang bumaba, no? Imagine nyo, sa isang buwan lang is umaabot siya ng 1,000 pips to 3,000 pips, no? Yun yung ginalaw niya. And hindi natin yun nakita for the past few years, no? Ngayon lang yung mga season na yun. Maraming reason kung bakit gumalaw siya ng ganun. Hindi na natin siya pag-usapan dito. Ang focus lang natin dito ay yung pinaka-update. So, ito yung account ng Pips Engineer natin. So, last year, kung makita ninyo, December 30 yung pinaka-last trade niya. So, tinuloy-tuloy lang natin siya. Sabi ko nga sa inyo, no, hindi talaga ako totally nagtitrade during sa mga period ng December kasi alam ko talaga yung situation during sa period niya. Napaka-kakaibang galaw. Pero, yun nga, hindi naman natin malalaman kung magiging effective yung ating strategy sa period na to kung hindi natin susubukan. But, makita nyo, meron tayong mga na-encounter na losses, ayan, and meron din naman tayong mga na-encounter na profit during sa period na ito. Yung pinaka-startup ng EA na to, yung nirun natin siya is September 26. Yan yung pinakaunang trades niya. And tuloy-tuloy naman naging gain siya. Kung makita niyo, tuloy-tuloy yung profit. And meron siyang loss, isa, dalawa. And sa mga susunod, no, meron siyang loss, win, pero mas mainam or mas marami pa rin yung bilang ng profit sa atin. And kung mapapansin ninyo, kung makita natin dito, nag-gain siya ng 544 during sa period na to. At ito naman yung data and information na makukuha natin dun sa ating MT5 record. So maganda, meron na tayo nito. So similar data din naman ito sa my FX book. So ito dito na lang tayo mag-focus. Kung makita ninyo dito sa part dito sa taas na to, yun yung pinaka-gross profit natin. Umabot tayo sa 1,600. But kung makita natin dito, may gross loss din tayo, which is 1,060. Sobrang kailangan nyo i-consider yung mga bagay na yun dito sa part na to, no? Because kailangan mo makuha yung net. Kung okay ka pa rin ba. Kasi sa business naman, kailangan mo tignan kung kumikita ba talaga yung business mo out of your OPEX or yung operating expenses mo. So, kung makita natin dito, yung Sharpe ratio niya, mataas na siya. Yung profit factor niya, mataas din yan. And one of up to 4, no? And yung recovery niya is 2, mataas din yan. And yung drawdown niya ay 8.57% lang. Medyo mababa yan, no? Ibig sabihin, out of 1,000 USD fund ng account na to, $80 lang yung inire-reach niya every time nagtitrade siya. So, max deposit load, and so on and so forth, no? So, makita ninyo yung graph naman natin sa pinakababa ay pataas siya. And masasabi ko na yung naging performance ng ating Pips Engineer last year is maganda at okay siya. At yun yung mga update natin dun sa ating Pips Engineer natin. Actually guys,
I have two different setup nito. Meron tayong B1 and B2. So, ino-observe ko doon kung alin yung pinaka nag-work talaga. Yung B2 sa last year ay hindi siya ganun kaganda. Okay naman nakakapag-trade pero mas marami yung profitability nung B1, no? Pero in terms of mas mataas na potential gain, mas panalo naman si B2. So, in-observe ko pa doon sa part sa dalawa na yon, alin yung pinaka-best na tool or setup na gagamitin natin for the next couple of years. Up until now, tinetest, sinecheck ko pa rin kung alin yung pinakamaganda doon. So, yun yung naging performance natin last year. So, itong data na to guys, no, yung data na to, September to December pa lang. What if mag-run tayo ng January up to December? Kumusta kaya yung magiging performance natin? Sabi ko nga palagi, sinasabi ko yung disclaimer natin, past performance that does not guarantee the future result. Kaya mag-risk lang tayo ng afford natin na malose talaga. At yun lang guys, maraming salamat sa panonood at abangan nyo na lang yung mga susunod nating mga videos pa and I hope magawa ko na din yung iba, no? Medyo na busy lang talaga ako and hopefully magawa natin yung mga iba pa nating mga EAs updates natin and also dun sa month of January updates naman natin.